Mabilis naman na sinimulan ni Nicole ang pag-makeup kay Lucy, at ilang sandali pa ay masaya itong nagsabi mas maganda pa daw tingnan ngayon si Lucy. Maging si Annie ay namangha ito sa kanyang nakikita dahil higit pa daw sa prinsesa ang itsura ni Lucy ngayon. Kaagad naman nagsabi si Lucy na kailangan niyang makita ito kasabay ng pag-abot ng salamin sa kanya. Maya-maya pa ay tumama sa atin ang pinaganda pa lalo na si Princess Lucy. Kaya nang makita niya ang kanyang sarili sa salamin ay hindi siya makapaniwala na kung sarili daw niya ba ito. Muli pa itong nagsabi sa kanyang isipan na kaya pala pinagkakaguluhan ito ng mga babae lalong-lalo na ang mga maharlika. Samantala nais din na subukan ni Annie at masaya itong nakiusap kay Nicole na gawin din daw sa kanya. Masaya naman na sumang-ayon si Nicole sa excited na si Annie. Ngunit hindi na nasimulan ni Nicole ang pag-makeup kay Annie dahil isang tao ang nagsabi sa tatlo na paparating na daw ang kanilang Lord Louis Feng at halos naririto na daw ito. Sa mga narinig ni Annie at Nicole ay masaya ang dalawang dilag dahil nakabalik ng ligtas ang kanilang Lord Louis Feng. Kaagad nalipat ang eksena sa gate ng Ziyang City at sinalubong ang grupo ni Louis Feng ng mga residente at binabati sila sa kanilang pagkapanalo. May dalawang tungaw naman ang nagtaka dahil kahapon lang daw ibinalita ang patungkol sa digmaan, subalit nakabalik na itong si Louis Feng ay halos wala itong pinsala. Sumang-ayon naman ang isang tungaw at kailangan daw nilang makausap si Louis Feng sa lalong madaling panahon dahil kung hindi ay mawawalan sila ng benepisyo. Bumalik naman ang eksena sa kastilyo kung saan ay nakangiti na nagsabi si Louis Feng na naririto na daw siya. Kaagad naman sinalubong ni Nicole si Louis Feng at binati niya ito. Maging ang magandang si Lucy ay binati si Louis Feng sa pagkapanalo niya sa nasabing digmaan. Napansin naman ni Mina at Louis Feng ang kagandahan ni Lucy. Kaya namangha ng husto si Mina dahil napakaganda daw ni Lucy. Maging si Louis Feng ay namangha at nagtanong kung nagawa na daw ba ang cosmetic. Masaya naman na sumagot si Lucy na nagawa na daw at siya ang ginawang test ni Nicole kung ano ang epekto. Masaya naman nagsalita si Louis Feng na napakaganda daw nito, at pwede din daw ito na maging spokesperson sa cosmetic brand. Samantala biglang dumating si Annie at tinawag niya ang ating bida, sabay-sabay naman na tumingin ang mga ito kay Annie. Masaya na binati ni Annie sina Louis Feng sa kanilang pagbabalik, mapapansin natin ang kakaibang pagmumukha ni Annie. Dahil dito ay sabay nang humagalpak sa tawa sina Louis Feng at Mina. Nagalit naman si Annie dahil ano daw ang pinagtatawanan ni Mina. Ngunit hindi sumagot si Mina at lalo pa itong tumawa at maluha-luha pa ito. Pati si Nicole at Lucy ay bahagya din na pangiti at pinigilan lang nila ang paghalakhak, ngunit si Louis Feng ay kaagad itong lumapit kay Annie at pinunasan nito ang makapal na make-up sa kanyang mukha. Sinabihan niya ito na nakalimutan daw ni Annie na ikalat ang pulbos sa kanyang mukha. Nahihiya naman na pinagmamasdan ni Annie ang ating bida at wala na din itong nasabi pa. Ngunit kaagad itong inibo ang usapan at nagsabi na marami daw mga tao ang nais makipag-usap sa iyo simulan nang mabalitaan nila ang pagkapanalo mo sa digmaan. Sumagot naman si Louis Feng na alam na niya daw ito, pero ayaw niya muna makipag-usap sa ngayon. Mabilis naman na nagtanong si Annie kung kailan daw ang plano nito na kausapin sila. Sumagot naman si Louis Feng na sabihan daw ni Annie na 2 araw ay hindi muna siya tatanggap ng bisita. Pero mayroon daw gaganapin na fashion show mamaya at pwedeng kausapin niya sila patungkol sa negosyo. Sumang-ayon naman si Annie sa pahayag ni Louis Feng. Muli pang sinabi ni Louis Feng na isasama daw nila ang The Rental Right of Fabric Technology. Nagulat naman si Annie sa sinabi ni Louis Feng at nagtanong kung anong fabric technology. Hindi naman sinagot ni Louis Feng ang tanong ni Annie bagkus ay tumingin ito kay Lucy at nagsabi na dala daw nila ang kanyang kapatid at ano daw ang gagawin nito sa kanya. Sa narinig si Lucy ay nalungkot ito na halata sa kanyang mga mata. Samabit pilit itong ngumiti at sinabihan niya si Louis Feng na ikulong lang daw muna ito hanggat hindi niya pa alam ang kanyang gagawin para sa kanya. Napansin naman ni Louis Feng ang pag-aalala ni Lucy, pero tumungo lang ito at sumang-ayon sa nais ni Lucy. Lumipat naman ang kwento sa labas ng lungsod ng Ziyang City, makikita natin ang 2 orc na si Ryan at Obi na dumating na sa lungsod. Nang makita ng 2 orc ang Ziyang City ay nagtaka na nagtanong si Ryan kung bakit daw napakapayapa naman daw ng lungsod na ito. Sumang-ayon naman si Obi at nagtanong na paano naman daw kaya ang nalalapit na digmaan. Isang panot na matanda ang nakarinig sa sinabi ng 2 orc,
kaya nagsabi ito na maaga daw natapos ang digmaan at ang kanilang Lord Luifeng ang nanalo sa nasabing digmaan. Laglag pa nga naman na nagtanong ang dalawang orc kung tunay daw ba na tapos na. Nang makaalis na ang matandang panot ay nang sabi si Obi kay Ryan kung kukunin pa daw ba nila si Dis. Hindi naman sumagot si Ryan at blanko lang ang pagmumukha nito dahil sa balita na kanyang nalaman. Makalipas ang ilang sandali ay nakita sila ni Dis at masaya naman na kinawayan ito ni Ryan. Nang makalapit na si Dis ay kaagad nitong niyakap si Ryan dahil matagal na panahon na daw silang hindi nagkikita. Makikita naman natin ang pagmumukha ni Ryan na tila nahihirapan na ito sa paghinga sa sobrang higpit ng yakap ni Dis. Samantala si Obi naman ay nakangiti na nagsabi na naririto daw sila para makipagkalakalan at ipagpalit ang kanilang dala sa pagkain. Sa narinig ni Dis ay nakisuyo kay Axe na sabihin kay Annie na may isang caravan na nais makipagkalakalan sa Ziyang City. At papasyal niya daw muna ang kanyang mga kaibigan sa lungsod habang naghihintay siya ng sagot. Muli pa itong nakiusap kay Axe na sana matulungan siya na makahanap ng matutuluyan ang kanyang mga kaibigan dahil mga pagod ang mga ito sa paglalakbay. Masaya ba na sumang-ayon si Axe sa mga pahayag ni Dis sa kanya? Sa nakita ni Obi ay nagtaka na at nagtanong ito kay Dis na mayroon daw pala itong kapangyarihan na utusan ng ibang tao dito sa lungsod ng Ziyang City. Ngunit kaagad naman at tinuwid ni Dis ang sinabi ni Obi, hindi daw utos iyon bagkus ay paghingi ng pabor sa ibang tao. Ilang sandali pa ay niyaya niya na ang dalawa na ipapasyal daw niya muna ito sa lungsod, na kaagad naman sumunod ang dalawa. Unang napansin ng dalawang orc ang malago at matatabang mga pananim sa lungsod. Kaya labis nang namangha ang dalawa sapagkat napakalawak daw ng taniman ng lungsod. Bukod pa dyan ay ilang buwan na lang daw ang lilipas ay maaani na din ito at sapat ang pagkain na ito sa loob ng isang taon. Napansin naman ni Ryan ang mga sundalo na nagronda sa paligid. Namangha ito dahil ang mga espiritu daw ng mga sundalo ay puno ng kumpiyansa na talagang maayos daw ang mga training ng mga sundalo ng Ziyang City. Pati ang nakalutang na tulay ay hindi makalampas sa dalawa at namangha din ang mga ito sa laki daw ng tulay na ito. Sa mga nasaksihan ni Ryan ay medyo nalungkot ito dahil sa maayos at maunlad na lungsod na ito ay mahihirapan sila na pabolaykan si Dis sa kanilang Lord Bella. Nagsalita si Ryan kay Dis na mayroon daw siyang sasabihin dito. Ngunit hindi ito pinansin ni Dis dahil batid niya na mga gutom ang mga ito sa mahabang paglalakbay, kaya kakain daw sila mamaya. Hindi na natuloy ang sasabihin ni Ryan at sumang-ayon na lang ito sa pahayag ni Dis. Ang eksena ay napupunta sa study room ng Ziyang City kung saan ay tahimik na nagbabasa si Luifeng ng aklat. Maya-maya pa ay dumating sina Annie at Mina na may dala na isang malaking supot. Makikita natin ang lungkot sa pagmumuka ng dalawang dilag. Nagsalita si Annie na ang mga dala daw na mga bagay ng kaibigan ni Dis ay nasuri na nila. Namangha naman si Luifeng sa sinabi ni Annie dahil ang bilis naman daw masuri nila ang mga ito. Sa sinabi ni Luifeng ay malungkot nang nagtinginan si Annie at Mina na tila may hindi magandang nangyayari. Dahil sa mga ekspresyon ng dalawang dilag ay nagtataka si Luifeng na nagtanong kung may nangyari daw bang hindi maganda. Kaagad naman binuksan ni Annie ang dala ng mga kaibigan ni Dis at ipinakita ito kay Luifeng. Pagkakuha ni Luifeng ang isang vase at nagsabi ito na tila pamilyar daw sa kanya ang bagay na ito. Kaagad naman lumipat ang kwento sa Suishao Building na kung saan ay may maraming pagkain ang nakahanda sa lamesa. Muli namang nagsalita si Ryan na may sasabihin daw siya kay Dis, ngunit hindi na muli na ituloy ang sasabihin nito dahil mabilis nang sinubuan ni Dis ng pagkain si Ryan. Mabilis naman na kinain ni Ryan ang pagkain na ibinigay ni Dis sa kanya. Maya-maya pa ay kumislap na ang mga mata nito at nagpahayag na napakasarap daw ng pagkain na ito. Nakangiti naman na sumang-ayon si Dis dahil siya din ay gusto niya ang pagkain na ito. Samantala si Obi naman ay mabilis itong nilantakan ng mga pagkain at kumislap na din ang mga mata nito dahil napakasarap ng mga pagkain na ito. Pinadahan-dahan naman ni Dis si Obi sa pagkain dahil marami naman daw ito at lahat daw ba naririto ay para ito sa kanilang dalawa. Samantala hindi pa rin sumuko si Ryan at nagsabi ito sa kanyang isipan na kailangan niyang unahin ang negosyo. Kaya muli itong nagsabi kay Dis na mayroon daw siyang, hindi na muling natuloy ang sasabihin nito dahil may isang guard na lumapit kay Dis at nagsabi na nais daw makipagkita sa kanya ng kanilang Lord Luifeng at isama daw nito ang kanyang mga kaibigan.
Sumang-ayon naman si Dis na susunod daw sila mamaya pagkatapos nilang kumain. Sa nangyari ay nalungkot na si Ryan dahil muli na naman daw siyang na-interrupt sa kanyang sasabihin. Napunta naman ang kwento sa kastilyo at may madilim na pagmumukha ang ating bida at nagsalita na ang mga dala daw nila ay hindi nila matatanggap. Sa narinig ng kalabaw ay nagalit ito kay Louis Feng dahil maayos naman daw ang dala nilang mga goods. Maging si Ryan ay nagsabi na alam niya daw ang makipagkalakalan, ang hindi niya lang alam kung bakit hindi tinanggap ni Louis Feng ang kanilang dala at dismayado siya na hindi pala tumatanggap ng mga goods ang Ziyang City galing sa ibang lugar. Pinaliwanag naman ni Louis Feng na ang mga dala nilang goods ay maaayos naman, pero ang dala nila ay katulad din ng mga bagay na narito sa kanilang lungsod. Magtaka naman at nagtanong si Ryan kung ano daw ibig sabihin ni Louis Feng. Pinaliwanag naman kaagad ni Annie na ang mga bagay na kanilang dala ay dito sa Ziyang City ito ginawa. Dagdag pa ni Annie na ang mga bagay na kanilang ninakaw ay dito galing sa Ziyang City at babalik din sa kanila. Sana naunawaan nila ang kanyang mga sinabi. Sa narinig ng dalawang orc ay nagalit sila, kaya sumigaw si Ryan at nagtanong kung anong ebidensya nila kung talagang galing ito sa Ziyang City ang mga bagay na ito. Maging si Obi ay nagalit dahil balak daw ba ni Louis Feng na sarilihin ang mga ito at huwag na silang bayaran. Sa sinabi ni Obi ay isang masarap na suntok ang ibinigay ni Dis at nagalit siya dahil hindi daw ganoon ang kanilang Lord Louis Feng. Sa sarap ng suntok ay talsak ang laway nito at namilog ang kanyang mga mata sa sobrang sarap. Sa mga narinig ni Annie ay kinuha niya ang isa sa mga dala ng mga orc, ipinaliwanag niya na ang lahat ng mga bagay na gawa ng Ziyang City ay may mga marka. Kasabay nito ay itinuro ni Annie ang isang marka sa ilalim ng vase, at kung hindi pa daw sila kontento ay pwede silang samahan ni Annie sa mismong paggawaan nila nito para makita nila na tunay ang kanilang sinasabi. Lumapit pa si Annie at pinagturo si Ryan, sinabi pa nito na wala silang pakialam sa kanilang ginagawang mga pagnanakaw, pero naisip daw ba nila kung anong sasabihin ng ibang tao na ang bagay na ninakaw ay makikita dito sa lungsod ng Ziyang City. Muli pa itong nagsabi na kung batid daw ba nila na ang pagbayad nila sa kanila ay isang malaking pagkatalo. Sa mga narinig ni Ryan ay isang salita lang ang nasabi nito, ito ay ang, well. Maya-maya pa ay lumapit na rin si Louis Feng ay pinakalma nito si Annie na kaagad din naman itong huminto. Muling nagsalita si Louis Feng na ayaw niya sila husgahan pero ang mga bagay na kanilang dala ay kailangang hindi ito mapunta muli sa lungsod ng Ziyang City, kaya tinanong niya ito kung bakit sila nakikipagkalakalan sa kanila. Paputok-putol naman na sumagot si Ryan, ngunit kaagad naman nagsalita si Dis at nakiusap kay Louis Feng na kung pwede daw ba na tulungan nila ang kanyang mga kaibigan. Napalingon naman si Ryan kay Dis at mamangha ito dahil humingi ito ng tulong kay Louis Feng. Sa narinig ni Louis Feng ay bahagyang nag-isip si Louis Feng, ngunit biglang nilabas ni Louis Feng ang isang bagay na nasa lagayan ng mga orc. Muli siyang nagsalita na nakita niya daw ang bagay na ito sa kanilang lagayan, sinabi niya pa na ito ang kailangan niyang bagay. Kaya nagtanong siya kung ilan pang lahat ang mga bagay na ito na mayroon sila. Sa narinig ng dalawang orc ay nagulat sila at nagsabi si Ryan kung seryoso daw ba si Louis Feng. Maging si Obi ay nagsabi na nakakalat lang ang bagay na iyan sa kanilang lupain. Sa mga sinabi ng dalawa ay nakangiti si Louis Feng at nagsabi na kailangan na nilang pumili, maghukay daw sila at ipadala nila dito sa lungsod ng Ziyang City. Babayaran niya sila ng pero o hindi naman kaya ay harina. Sa sinabi ni Louis Feng ay masaya na nagpasalamat si Ryan sa kabaitan ng ating bida at sinabi niya na kailangan muna nilang bumalik upang pag-usapan nila ng kanilang Lord Bella ang patungkol dito. Masaya naman na nagsabi si Louis Feng na nagkaayos na sila at hihintayin niya na lang ang balita galing sa kanila. Masaya naman ang dalawa sa mga napagkasunduan nila ngayon. Ngunit biglang napatingin ito kay Dis dahil isa din ito sa kanyang misyon na dapat matapos. Kaya kaagad itong sumigaw na at naglakas loob na nagsabi na mayroon daw silang isang bagay na nais makamtan, yan ay maibalik nila si Miss Dis sa kanila. Nagulat naman si Dis sa mga pahayag ni Ryan kay Posigon itong tinawag ang kanyang kaibigan. Muli pa itong namumula na tumingin kay Louis Feng at nagpaliwanag na hindi niya daw ito sinabi. Nakangiti naman na sumagot si Louis Feng na ayos lang daw yun, wala daw problema doon. Sa narinig ni Dis ay nalungkot ito at Posigon na tinawag na Master si Louis Feng, sa kanyang isipan ay nagsabi na madaling sumang-ayon si Louis Feng at kung hindi na daw ba siya mahalaga sa kanyang Master.
Ngunit lumapit si Louis Feng kay Dis upang paliwanagan nito na matagal na din silang hindi nagkikita ng kanyang kapatid, kaya bibigyan niya si Dis ng kalahating buwan na bakasyon para makapiling nito ang kanyang kapatid. Gulat naman na nagsabi si Dis kung isang bakasyon daw ba. Tama daw ba? Samantala sa narinig ni Ryan ay nagsabi na hindi daw yan ang ibig niyang sabihin. Ngunit naputol na ang mga pag-uusap dahil lumapit na si Dis kay Louis Feng at hinalikan nito kasabay ay ang pagpapasalamat sa ating bida. Sa ginawa ni Dis ay makikita natin na namumula ang pagmumuka ni Louis Feng sa gulat at kilig na kanyang nadarama. Iba naman ang reaksyon ng dalawang dilag na si Annie at Mina dahil nagalit sila sa ginawang paghalik ni Dis sa kanilang Lord Louis Feng. Maging ang dalawa ay laglag pa nga na nagulat sa pinaggagawa ng kanilang Miss Dis. Habang pasipol-sipol na paalis si Dis ay makikita natin na sinalubong siya ng dalawang dilag na may galit na ekspresyon. Pati si Ryan ay nag-isip na kung itong si Miss Dis daw ba nila ay may relasyon sa tao na ito na si Louis Feng. Lumipas ang ilang mga oras ay nakaalis na sina Dis kasama ng kanyang mga kaibigan pabalik sa Land of Chaos. At sa loob ng kastilyo ay malungkot na nagsabi si Annie na hindi niya alam kung nasa maayos daw ba kaya nakalagayan si Dis. Nakangiti naman na nagsabi si Nicole na mamimiss daw niya si Dis. Samantala biglang naging masungit si Annie at nagsalita na hindi daw niya mamimiss si Dis. Mas okay na daw ito wala dito dahil wala siyang kaagaw sa pagkain. Narinig naman ni Louis Feng ang usapan ng dalawang dilag, kaya nagsalita ito na tila daw ay namiss daw ba nila si Dis. Kaya pinayuhan niya ang mga ito na huwag mag-alala dahil ligtas na makakabalik sina Dis at ang mga kaibigan nito. Nagtanong pa ito kay Annie kung ano na daw balita patungkol sa gaganapin nilang fashion show bukas. Masaya naman na sumagot si Annie na maayos na daw ang lahat. Mabilis na lumipas ang mga oras at napunta na ang kwento sa kinabukasan na kung saan ay napunta ang eksena sa isang parke na maaliwalas tingnan at maayos. Dalawang tao ang nag-uusap na ang parke daw na ito ay binuksan para lang sa fashion show na gaganapin. Sumagot naman ang kanyang kausap na hindi daw iyon ang dahilan, sapagkat ayon sa kanilang Lord Louis Feng kaya ito itinayo para sa entertainment at sa paglilibang ng mga taga Ziyang City. Ilang sandali pa ang lumipas ay makikita natin na dagsa na ang mga tao sa pasukan ng nasabing parke. Dalawa sa mga tao na naruroon ay ang mga Castellian ng Mar City at Michelle City. Isang Castellian ang nagpahayag na napakainit daw ng lugar na ito para dito ganapin ang nasabing fashion show. Bakit hindi na lang daw sa open air na lugar? Sumagot naman ang isang Castellian na wala daw siya pake sa lugar na ito, dahil ang pakay niya ay ang nabalitaan niya na isang fabric technology ang ipaliliwanag ng Castellian ng Ziyang City. Dagdag pa nito na tila wala pa daw mga bisita ang naaanyayahan nito patungkol sa pagpulong na ito. Parehas naman ang laman ng isipan ng dalawa yun ay magkakaroon din ng pagawaan ng tela na kasing ganda at kasing husay ng mga tela na nasa Ziyang City. Kaya ang resulta ay magiging maunlad din ang kanilang mga lungsod dahil sa bagay na ito. Napunta ang eksena sa likod ng stage ng nasabing parke kung saan ay mga abala ang mga tao na naruroon. Kasabay naman dito ay nakangiti na nagtanong si Louis Feng kay Annie kung wala na daw bang problema sa stage. Masaya naman na sumagot si Annie na wala, bukod pa dyan ay ayon sa kanyang pagkakaalam ay halos karamihan ng mga maharlika ay pupunta dito para manood. Kaya tinitiyak niya na malaki ang benta nila ngayon. Ngunit bigla itong nalungkot at nagtanong kay Louis Feng na kung seryoso daw ba ito na ituro sa mga maharlika ang kanilang fabric technology. Pinaliwanag nito na kaya naman nilang gumawa ng mga tela at ibenta ito. Pero kung ituturo nila ang patungkol sa fabric technology ay magkakaroon na sila ng kompetensya sa pagbenta ng tela dahil gagawa din ang mga ito. Sumagot naman si Louis Feng kay Annie na wala silang dapat ikatakot sa komperensya kung ang nais nila ay pagbabago. Pinaliwanag pa ni Louis Feng na ang kanyang plano sa Ziyang City ay maging sentro ng mga teknolohiya dito sa kanluran, at hindi isang production factory. Kaya sapat na ang makipag-agawan sa pagproseso. Sumagot naman si Annie na kung ang ibig daw bang sabihin ng kanyang master ay magtrabaho ang mga ito sa kanila, tama daw ba? Katulad daw ng damit, bibilhin nila ang tela sa kanila at gagawin nilang mga damit dito upang ibenta uli sa kanila ang mga damit na may magandang presyo, tama daw ba? Sa narinig ni Louis Feng ay hinawakan nito ang ulo ni Annie dahil ganun na daw ang kanyang nais mangyari, at sinabihan niya pa ito na tila nagiging matalino na itong si Annie.
Namumula naman ang pagmumuka ni Annie at tinatamasa nito ang mga pagpuri ni Louis Feng sa kanya. Maya-maya pa ay muling nagsalita si Annie kung makikipagkita na daw na siya sa mga maharlika upang ituro ang nasabing technology. Nakangiti naman na nagsabi si Louis Feng na kailangan muna nilang gumawa ng agreement bago nila ito simulan. Ilang sandali pa ay napunta ang eksena kung saan ay nagpaliwanag na si Nicole patungkol sa Summer-Autumn Fashion Show. Kaya kaagad na nitong ipapakita ang unang damit na kanilang binibenta ngayon summer. Ilang sandali pa ay dalawang model ang pumunta sa harapan at nakasuot ang mga ito ng mga pang-summer na damit. Iba't ibang mga papuri ang sinabi ng mga tao dahil napakaganda daw ng model. Samantala si Viscount Genie ay kumislap ang mga mata nito dahil sa nakita nito, kaya nagpasabi ito na napakaganda daw ng pagkakagawa ng mga damit kaya bibili daw siya nito ng isang set. Naisip pa nito na kung sinadya daw kaya ni Louis Feng na dito ganapin ang fashion show sa maiinit na lugar na ito. Nang sa ganon ay bumili sila ng mga damit na kanilang binibenta. Maya-maya pa ay pinakita naman ang pangalawang disenyo na damit. May sumigaw pa kung saan daw nila pwedeng bilhin ng mga ganyang damit. Ipinaliwanag naman ni Nicole na magiging available daw ito bukas sa lahat ng mga bilihan ng damit. Maging ang kapwa babae at nahumaling sa kagandahan ng nasabing modelo dahil kakaiba daw ang mukha nito. Samantala pinaliwanag naman ni Nicole ang make-up na ginamit ng modelo kaya daw lalong gumanda ang mukha nito. May tatlong klase daw ang kanilang make-up, una daw ay ang eyebrow cream, pangalawa ay ang rouge, at ang ikatlo ay ang lip paper. Lahat ng mga ito ay ipinaliwanag ni Nicole, at sinabi niya na limited lang ang mga ito ngunit minamadali nila na gumawa pa ng mas maraming produkto ng make-up, pero ang mga materyales nito ay medyo mahirap mahanap. Sa mga narinig ng mga kababaihan ay makikita natin na umaapoy na ang kanilang mga katawan at mata sa sobrang pananabik na mabili ang nasabing make-up. Kaya ang dalawang Castellian ay muli nagsabi sa kanilang mga isipan na itong si Louis Feng ay magaling sa paggawa ng pera, bukod pa dyan ay magaling itong mag-isip ng negosyo na angkop sa panlasa ng mga maharlika. Dagdag pa ng mga ito na kung makikipag-cooperate sila kay Louis Feng ay tiyak na kamatayan kita din sila ng pera. Maya-maya pa ay dumating si Louis at sinabihan niya na dalawang Castellian na inaanyayahan daw sila ng kanilang Lord Louis Feng sa isang pag-uusap patungkol sa renting fabric technology. Kaya mahalagang itong sinabihan ng dalawang Castellian na sumunod daw ito sa kanya. Sabay naman na sumang-ayon ang dalawa sa nasabing imbitasyon. Isang pinto naman ang nasa larawan na tanging kurtina lang ang nakatikip. Kaagad naman sumilip si Viscount Gambot sa nasabing pinto. Sa loob nito ay makita ng dalawa ang presensya ng ating bida at may mga kasama pa itong ibang mga maharlika na nakaupo sa isang hapagkainan. Nang makaupo na ang lahat ay masaya na nagsabi si Louis Feng na ang lahat ng naririto ay kanya itong imbitahan kaya wala na daw magaganap na pagbati. Kaagad niyang tinanong ang mga naruroon na kung ano ang masasabi nila sa lungsod ng Ziyang City. Mabilis naman sumagot ang isa na ng Ziyang City ay maayos, maganda, at higit sa lahat ay maunlad. Sa narinig ni Louis Feng ay kaagad din naman itong nagtanong kung paano daw ba nangyari na umunlad ang Ziyang City ng ilang buwan lang. At ang kanilang mga lungsod ay hindi ito sumabay sa pag-unlad. Sumagot naman ang isa na dahil ang Ziyang City ay may leader na si Lord Louis Feng. Ang isa naman ay nagpahayag na ang kanyang lungsod ay walang sapat na mga resources. Ang isa naman ay nagsabi na wala daw siyang arts at craft, kaya ang tanging gumagawa ng mga resources ay ang kanyang mga tao. Sa mga pahayag ng mga maharlika ay medyo nakabusanggat na nagsabi si Annie na sa madaling sabi lahat sila ay mga pulubi. Kaagad naman walang nasabi ang tatlo dahil tama naman ang sinabi ni Annie. Si Louis Feng naman ay sinabihan ng mga Castellian na naroon na lahat sila ay mga leader sa kanilang mga lungsod, kaya alam nila kung gaano kahalaga ang pera para mapaunlad ang kani-kanilang mga lungsod. Kaya naririto sila ngayon para pag-usapan kung gusto nilang kumita ng pera kasama niya. Nagulantang naman ang lahat at nagsabi sila na gusto daw nila ito, at nagtanong pa ang iba kung papano daw ba. Sa mga sinabi ng mga Castellian ay ngumiti ng bahagya si Louis Feng at pinitik ang daliri nito. Maya-maya pa ay kaagad nang ibinigay ni Annie ang mga papel sa mga Castellian na naruroon. Sana ipinakita dito ang nakasulat sa papel na ang kasunduan ng Kamara ng Komersyo sa kanluran. Habang hawak ng mga Castellian ang nasabing kasunduan ay pinaliwanag ni Louis Feng na kung nais nilang kumita ng pera kasama niya, ay dapat.
Kailangan nilang pirmahan ang kasunduan na iyan. Muli pa itong nagsabi na lahat ng maaaring pagkakitaan ay gagawin nila ng kasama siya, kung sila ay papanig sa kanya. Samantala matapos ang usapan patungkol sa fabric technology ay napupunta ang istorya sa kalsada ng lungsod ng Xi'an City. Ang dalawang Castellian ay nag-uusap dahil hindi sila makapaniwala ang mga naganap sa mga nakaraang araw. Nakaraan lang ay nagdeklara ang ika-4 na prinsipe ng digmaan sa Xi'an City at iniisip niya pa na madaling masasakop ang lungsod na ito. Subalit kahapon lang ay nadeklara na tapos na ang digmaan. At ngayong araw naman ay mapayapa na muli ang lungsod na ito. Nagsabi pa si Viscount Ginny na sa ngayon daw ay may natutunan siya dito sa lungsod. Pero nakatali na sila ngayon sa lungsod ng Xi'an City. Sumagot naman si Viscount Gamboff na hindi lang naman daw siya ang nakatali kay Louis Feng bagkus ay ang buong lungsod sa kanluran. Napansin daw ba nito na pumayag si Louis Feng na bigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ng production technology, pero ang kapalit nito ay may 10% na bawas sa kanilang kita bilang upa sa nasabing fabric technology. Kaya sa kanyang palagay ay malaking bentahe sa kanila ni Louis Feng dahil sa kasunduan na kanilang nilagdaan. Taas kilay naman na nagtanong si Viscount Ginny kung ano naman daw problema sa kasunduan. Basta't kumikita silang lahat ay ano daw ang masama doon. Pinaliwanag naman ni Viscount Gamboff na binigyan nga sila ni Louis Feng ng pagkakakitaan subalit kailangan naman nilang sumunod sa kanya, matapos nilang makalagda sa kasunduan ay ang kanilang mga produksyon at ang kanilang negosyo ay kailangan ng sumunod sa mga kagustuhan ng Louis Feng. Sa madaling salita ay ang buong lungsod sa kanluran ay magiging isang team, at kailangan nilang mag-ingat sa pagpasya kung aalis sila sa kanilang naging kasunduan. Nagtanong naman si Viscount Ginny kung bakit naman kailangan mag-ingat. Kaagad naman na sinabi ni Viscount Gamboff na kung aalis sila sa kasunduan ay isang pagtataksil sa buong kanluran at magiging kaaway nito ang buong lungsod sa kanluran. Muli pa itong nagsabi na bukod tangi lang si Louis Feng ang master patungkol sa teknolohiya, kaya kung aalis sila sa union ay madali lang mapapalitan ni Louis Feng sila. At ang masaklap pa dito ay hindi sila maka-import sa ibang lungsod ng mga goods dahil pipigilan ito ni Louis Feng. Kaya kahit malaman mo kung paano gawin ang teknolohiya kung wala naman bibili sa iyong mga produkto ay wala din itong silbi. Sa madaling sabi ay kung hindi tayo sumunod sa mga nais ni Louis Feng ay tiyak na mahihirapan sila na makipagkalakalan. Sa mahabang paliwanag ni Viscount Gamboff ay nagsabi si Viscount Ginny na kung kikita siya ng pera na kasama si Louis Feng ay bakit aalis siya sa union. Muli pa itong nagsabi na hindi niya pinagsisihan na makatrabaho niya si Louis Feng dahil batid naman nila na natalo nito sa digmaan ang ika-4 na prinsipe. Sumang-ayon naman si Viscount Gamboff dahil ang makipagkooperasyon kay Louis Feng ay nagmagandang choice para sa kanila. Habang naglalakad sila ay huminto sa harapan nila ang karwahe ni Nicole at sinabihan ng dalawang Castellian na nais silang makausap ng kanilang Lord Louis Feng. Mabilis naman na lumipat ang eksena sa reception room ng kastilyo ng Xi'an City. Dito ay naroon na ang dalawang Castellian at kasama nila si Louis Feng at si Hiren ng Blackwater City. Nagsalita si Louis Feng na kaya daw niya pinatawag dito para pag-usapan nila ang patungkol sa pagbenta at pagbili ng mga damit. Mabilis naman na nagsabi si Viscount Gamboff na matapos nilang gawin ang damit dapat ibigay ito sa merchant. Sumang-ayon naman si Viscount Ginny at susundin lang nila ang mga method. Sa narinig ni Louis Feng ay sinabihan niya ang mga ito na kung alam daw ba nila na nasa 70% ang nais malaman. O matuto sa pag-weaving ng technology sa kanilang naisagawa na kontrata. Kaagad naman nagsabi si Viscount Ginny na napakalaking bilang naman daw iyon. Kaya sinabi ni Louis Feng na tama ang kanilang hinala, na ang mga damit dito sa kanluran ay magiging wala ng halaga. Kaya kahit gumawa man sila ng maraming mga damit kung wala naman bibili ay hindi sila kikita dito. Nagtanong naman si Viscount Gamboff kung naririto daw ba sila para masolusyonan nila ang problema na ito, tama daw ba? Hindi naman sinagot ng diretsyo ni Louis Feng ang tanong bagkus ay nagsabi ito na ang katotohanan ay nais niyang magbenta sa labas ng kanluran katulad sa capital city. Sa narinig ni Viscount Ginny ay nabahala ito dahil kung ang solusyon ay ang pagbebenta sa capital, tiyak siya na mahihirapan sila dahil hindi nila masyadong alam ang lugar na iyon. Bukod pa dyan ay mahihirapan din sila sa transportasyon at isa din itong malaking problema.
Sa narinig ni Louis Fang ay nakangiti itong nagsabi na huwag itong mag-alala dahil sa hinaharap ay magkakaroon sila ng mga barko na pwedeng magdala ng kanilang mga goods. Masaya naman na tumugon si Viscount Ginny dahil magandang plano daw ito. Nagtanong naman si Viscount Gamboff na kung ano ang gagawin nila para daw kay Louis Fang. Mabilis naman na sumagot si Louis Fang na magtatayo siya ng mga pantalan sa iba't ibang mga lungsod na madadaanan ng barko para mag-supply ng mga bangka at kasama dito ang kanilang mga lungsod. Nagulat naman na masaya ang dalawa dahil kung tunay daw ba nagagawa ng pantalan katulad ng sa Ziyang City. Mabilis na sumang-ayon si Louis Fang, pero ang pantalan ay hindi pwede sa iba at ang barko lang ng Ziyang City ang dadaong doon. At magpapadala din siya ng mga sundalo para sa kaligtasan ng kanilang mga goods. Nagtanong naman si Viscount Gamboff na kung tunay na magpapadala din ito ng mga sundalo. Ayon sa kanyang mga karanasan ay walang sinuman na lungsod ang nagpapadala ng mga sundalo sa ibang teritoryo. Kailangan daw ba nila na pagkasunduin ang kani-kanilang mga sundalo? Sa narinig ni Louis Fang ay muli itong nagsabi kung gusto daw ba nila na iba ang magprotekta sa kanilang mga goods sa may halaga ng tens of thousands na halaga. Hindi naman sumagot ang dalawa bagkus ay naghinala pa si Viscount Gamboff na hindi pwede sa kanyang lungsod ang presensya ng mga sundalo ni Louis Fang dahil hindi sila kaagad makaka-respondi kung sakaling may gagawin ng kakaiba itong si Louis Fang. Samantala si Hiren ay nakangiti at pumayag sa nais mangyari ni Louis Fang at nais nilang sumali sa merchant team at kumita ng pera. Kaagad naman masaya na nagsabi si Louis Fang kay Hiren na magpapadala daw siya kaagad doon ng mga supply para simulan na ang paggawa ng pantalan sa kanilang lungsod. Sa narinig ng dalawa ay nagkatinginan sila at hindi mapakali inisip nila na nakahanda na ang mga supply at ang sundalo daw kaya ay nakahanda na din. Napansin ni Louis Fang ang pag-aalinlangan ng dalawa. Kaya nakangiti itong nagsabi na wala daw sa pilitan ito at malaya sila na tumanggi at ayos lang daw ito sa kanya. Kaya kung tatanggihan nila ito ay ibibigay niya na lang ang oportunidad na ito sa ibang lungsod na nais kumita ng malaking halaga. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay sabay na sumigaw ang dalawa na pumapayag na daw sila. Ngunit sa loob-loob ng dalawa ay tila mahikayat sila sa malaking kita kaya napapayag sila. Dahil dito ay nakangiti nang iniabot ni Louis Fang ang kanilang kasunduan at lumagda na daw sila. Nalipat ang kwento sa loob ng Capital Palace, dito ay makikita natin na galit itong si Lucia dahil ang dalawang matanda na sina Kailak at Benson ay ayaw sumunod sa kanyang utos na atakihin si Green. Seryoso pa itong nagsabi na hindi din daw niya pwedeng patayin ang mga ito dahil kailangan niya pa ang kanilang mga suporta. Galit pa itong nagmura na sa tatlong duke dito sa Capital City ay isa lang ang sumuporta sa kanya. Dahil ito sa mga papel na kumalat kamakailan at dito hamina ang kanyang suporta. Samantala nagsalita naman si Tungaw na nalaman na daw nila ang may kagagawan ng pagpapakalat ng mga papel sa oras na ayon. Pagalit naman na nagtanong si Lucia sa Tungaw kung sino daw iyon. Sumagot naman ito na ang taong ito ay ang Castelia ng Ziyang City na si Louis Fang. Nagalit naman si Lucia at muli nitong binanggit ang pangalan ng ating bida na may pananabik na pumatay ng tao dahil sa ekspresyon ng pagmumuka nito.